What do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. So ang main theme po dito, the title is Discouragement, Discourage. Ibig sabihin po niyan ay we are discouraging people, members, and any person to be a discouragement. So ang appeal po dito na gusto kong maibigay sa bawat isa in the name of the Lord is that nobody be a discouragement. And that we are not to discourage anyone. Lalo na yung young ones natin, yung mga bagong members at yung mga bisita, from being happy in serving the Lord, in continuing in this church, in following the scriptures, and even if you do so and not listen to the message, then ito po ang salita ni Nehemiah na sabi niya sa Panginoon sa mga nagdi-discourage sa kanya sa verse 4, hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. So, with this in mind, mga kapatid, Nehemiah was concerned about the walls of the city of God. Ito po ay nasa Nehemiah chapter 2. Tingnan natin yung nasa puso ni Nehemiah. Ito po ay physical wall, totoong building, at sinira ni Nebuchadnezzar. At noong dumating na si Xerxes, yung king of Persia, siya ay tagapaglingkod, no? At ito ay nakalagay sa verse 1 to 1. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes, the king. So itong Artaxerxes sa Bible ay may equivalent sa world history na Xerxes. At maraming Xerxes sa world history. Mayroong Xerxes 1, Xerxes 2, Xerxes 3. So, na-identify na natin to kung sino ito. But this is not our point. But the point is that Nehemiah was a servant of Artaxerxes. At hindi lamang siya basta servant, he is a cupbearer. Malapit siya, no? Parang during that time sa empire, very difficult na makalapit ka doon sa mismong trono. Kasi merong attempt lagi na kahit yung mga anak mo, papatayin ka para sila naman ang pumalit na maging hari. Kaya pati mga anak ay laging may nakatabing gwardiya doon sa hari na ready to strike pagka mali yung protocol. Pag nag-approach ka, hindi ka naman ni pinapalapit, nag-a-approach ka, ay delikado ang buhay mo. No? So, ganun po ang style nila. Pero itong si Nehemiah ay trusted man. Kaya, pwede siyang lumapit. Pero sabi niya, that wine was before him, and I took up the wine, and gave it unto the king. Hindi sinasabi rito na tinikman niya pa yung wine kasi minsan ganun pa kailangan.
na bago yung painom sa hari, titingnan mo, baka may lason yun. So, ikaw muna ang mamamatay kung may lason yun. Dahil kukuha ka ng kaunti, lalagay mo sa isang maliit na baso, iinumin mo yun. Pagka hindi ka namatay, pwede mo nang i-serve sa hari. Okay? So, yun ang trabaho ni Nehemiah. Ano? Sipin mo, gusto niyo ba trabaho yon? Maganda ba trabaho yon? Ano? Malapit ka nga sa hari, malapit ka nga sa presidente, pero ikaw unang mamamatay bago yung presidente. Okay. So, ito yung trabaho ni Nehemiah at ginagawa niya ito ng masaya. Masaya siya, hindi siya discouraged na ganun yung trabaho niya. No? At sabi niya, now I had not been before time sad in His presence. Lagi siyang may ngiti. May ngiti ba kayo ngayon? Because we are in the presence of the King of Kings. Lahat tayo dapat may ngiti. No? Kung mayroon ka mang, bago kayo pumunta dito, nag-away kayo, o may masama ang traffic, o nabangga ka, nagurlisan ka, whatever. Andito tayo sa bahay ng ating Panginoon, ay baguhin natin ang ating muka at gawin nating masaya. Salamat, Panginoon, nakarating kami, nasa presensya mo ako, Panginoon. Baguhin mo ang puso ko. Yun ang prayer ng bawat isa sa atin dapat. Baguhin ang puso natin. Kung meron man tayong iniisip na baka hindi maganda ang mensahe. Sabi mo, Lord, sana maganda ang mensahe. Sana maganda ang makausap mo ako, Panginoon. And yan ang magandang expectation. So, he has never been sad in the presence of the king. Kaya lang, this time, malungkot siya. So, nagsaserve siya ng wine. Nung nakaganon siya, biglang nakaganon. Napansin. Uy, laging nakangiti ito. Bakit biglang nakasimangot ito? Bakit? Anong nangyari? So, wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? Ba't ka malungkot? Seeing thou art not sick. Oh, may sakit ka ba? Wala ka naman sakit. So, bakit ka malungkot? This is nothing else. So ininterpret ng hari yung body language. Masama, hindi na masama yun. No? Basta lang ang predicate natin ay hindi pa rin tayo sure kasi hindi naman tayo mind readers. No, don't presume. Alam ko na iniisip mo. Masama yun. No? Alam ko na nasa puso mo. Naku, mas masama yun. No? Yung nasa puso, sasabihin mo. Alam ko nasa puso mo. Alam ko na ang karakter mo. Alam ko na yung tipo mo. Bistado na kita. Masama yung mga ganyang salita. No? Pero yung why, bakit ganyan? Okay yun. Sa tingin ko, meron kang problema. Hindi masama yun. Diba? May problema ka. Pwede ba ako makatulong? So yun ang hari na yan, ano? Pero maayos siya magsalita. Why is thou countenance fallen? Why is thy countenance sad? Seeing thou art not sick, this is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Naku, bawal. Di nagustuhan ng hari yung itsura ko na malungkot ako. Baka tapusin na ako nito, baka putulan ako ulo nito. Alam niyo, sa harap ng hari, during those times, anything na maisip ng hari, gagawin agad eh. Ganong katindi yung panahon na yun. No? Kaya pag inisip, etong tao na to malungkot, paalisin nyo nga yun sa harap ko. Dalhin nyo na yan doon sa guillotine. Wala na. Sandali lang, malnari. Wag. Walang reason. Palitan na yan. Bigyan nyo ako ng panibagong cupbearer. Wala lang yun. Walang mga argumente, walang korte yun. Final Supreme Court yung hari eh. So he was afraid and said unto the king, let the king live forever.
Why should not my countenance be sad? So this is from the Lord. To speak to the king and to justify your feelings without, you have no sure assurance na tatanggapin ng hari yung reason mo. No? So, pagka nagsalita ka sa harap ng hari, you are taking your head in your hand, in your mouth. Dahil any kind of thing na mali ang salita mo, I don't like what you said. Go ahead, go out. Tapos ka na. Hindi ka na I don't want to see your face anymore. So, sabi niya, let the king live forever. Now look, isa pa to, no? Isa pa tong evidence. Itong si Artaxerxes, wicked, unsaved. Pero anong sabi ng believer na si Nehemiah na prophet? Let the king live forever. I wish all the best. I wish you all the best. Mr. President, Mr. Congressman, Mr. Mayor, Mr. King, I wish you all the best. Hindi, sana mamatay ka na. Diba? Sana ay matapol ka. Sana mawala na yung gobyerno mo. Ha? Hindi ganun. Nung sinabi kaya ni Nehemiah, let the king live forever, sa puso kaya niya, secretly, sana i-assassinate na to. Hindi. Totoo yun. Hindi lang expression yun, although that is really an expression. Let the king live forever is an expression when you talk to the king. Hindi yung let the king die. Diba? Pero, he will not mention something na wala naman sa puso niya. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag tayo sumama sa mga ganyang klaseng pagkilos. No? Pero kung gusto niyo pa rin sumama, you are free. We have individual soul liberty. It will not be a matter of discipline. Huwag nyo na lang i-promote sa church, please. Sama kayo sa Biyernes. Sama kayo. Walang kwenta tong gobyerno na to. Pabagsakin na natin. Huwag kayong manghawa doon. Mag-isa ka lang. Huwag mo na i-post. No? Kasi, hindi, Sa Bible, hindi yan ang way ng Panginoon Hindi yan ang tinuturo sa atin Let the king live forever. Why should not my countenance be sad when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? So, binigyan siya ng commission, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng guard, binigyan siya ng decree. Na, sige, punta ka doon, ayusin mo yung gates, walls, yung lahat. No? Kaya, dumating na siya doon, ito na ang naabutan niya. Inabutan na siya ni Sanballat at ni Tobiah na gumagawa na ng wall. Kaya, ang trabaho naman, kasi sila yung talagang nauna doon, sila yung nakatira talaga doon, sila talaga yung mga dapat bida doon, ay naasar sila kay Nehemiah kasi hindi naman taga doon si Nehemiah. Captive siya No? Ba't ito nakikialam dito? Bakit? Patingin nga ng nyo. Patingin nga ng warrant nyo from the king. Ano bang, nakita nila, may king's soldiers. May pera. May commission. May decree. Ay, wala. Hindi sila makapalag. So, ano na lang ginawa nila? Nang asar na lang. Hindi sila makapalag. Duly constituted authority yan Hindi pwede sabi, oy, tumigil kayo yung guard ng king, yung soldier of king, kalaban nila. So, hindi nila pwedeng patigilin physically. Pero pwede nilang i-discourage. Pwede nilang i-hinder. Pwede nilang i-mock. Pwede nilang i-despise. No? So,
This is what is happening here in Nehemiah 4, 1 to 4. But against all odds, he was able to start the building na hindi niya inaasahan papabor sa kanya yung hari. No? Malungkot ka ba? O sige. Sipin mo, sinacrifice ng hari yung cupbearer. O siguro marami naman silang cupbearer doon. Wine bearer. So, okay, sige, punta ka na doon. Ikaw na muna, asikasuhin mo yan para lang hindi ka na malungkot. Ang laking favor nun. Saan nanggagaling yon? Sa Panginoon. The Lord's heart is in the heart. The Lord's heart is in the hand of the king. The king's hand is in the hand of the Lord. Like rivers of water, he turneth it whithersoever he will. Ang sabi ni Solomon. Ang puso ng mga namumuno ay nasa kamay ng Diyos. Kahit na unsaved yung namumuno, nasa kamay ng Diyos lahat ng namumuno ang puso ng mga yan. Kaya kung ano man ang sapitan ng ating bansa, meron pa ring parte ang kalooban ng Diyos doon. Although, siyempre, kung mali yung ginagawa, corrupt, responsibility yun ng namumuno. May karapatan din tayong humangal, magsalita, magdemanda sa isang democratic institution. Sa Saudi Arabia, walang ganung karapatan. Subukan mo mag-demo ron. Hindi ka aabutin ng silong ng araw. Nasa sijin ka, sa jail. No? Isang salita lang na mali. No? Kilala nyo yan, kalimutan ko yung pangalan. Pero yung pinaka publisher ng Arab News, pinarapiraso ni Muhammad bin Salman yun sa isang embassy sa Turkey. No? Magpapakasal siya eh. So, Saudi yung papakasalan niya eh. Sabi, nasa Amerika na siya. Paano ba tayo magiging talagang mag-asawa kasi mahal na mahal kita. Ayaw nung babae na kung saan-saan lang. Sige, mag-register tayo sa Saudi Embassy sa Turkey. Delikado kasi ako din. Binabanatan ko yung hari eh. Delikado ako dyan sa pagpupunta ako Saudi Arabia. Sige, magkita tayo sa Saudi Embassy. Pagpasok niya ng Saudi Embassy, paglabas niya, 4 na maleta na. Laman na siya ng 4 na maleta. Sipin mo yun. Kayang gawin niya. Tapos, nung inuusig na siya ni Barack Obama, sabi, we have an issue with you because ganyan. No? It's proven. Sabi niya, ganun ba? Ang bira yung mga guard ko, sabi ko, sabihan lang hinati-hati. Ganun din. So anyway, ganyan katindi ang mga hari. Yun lang ibig ko sabihin. No? So ito, against all odds, imbis na putol-putulin ang katawan ni Nehemiah, binigyan ng decree na, sige, pagawa mo yung wall. Ito si Sanballat and Tobiah, hindi lang nagustuhan yung decree. At anong sabi? They spread the word and tried to scorn. Sabi dito ng Bible, when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth. Galit siya. And took great indignation and mocked. And he spake before his brethren and the army of Samaria. So may army ng Samaria. Bukod sa army na dala-dala ni Nehemiah, may sariling army ang Samaria. Pero hindi pwedeng labanan niya yung maliit na army na dala ni Nehemiah kasi dadating yung mas malaking army. Yun. No? Alam niyo, minsan,
Sa Saudi, tingnan mo yung mga pulis na yan, ang papayat. Isang suntok ko lang dyan, tumbayan eh. Ang papayat. No? Pero, pag sinuntok mo yon, dadating yung malalaki. Tapos ka na. Hindi mo na, ikaw na ang bubugbugin. Kaya hindi pwede, kahit maliit yun, pag sinabing, wakif, tigil ka, stop. Ruksa ikama, license. Bigay mo. Hindi pwede mo, why? Tapos ka. O tinakbuhan mo yun. Nako. So ito yan ang kino-compare natin kasi Middle East itong pinag-aaralan natin. No? So sabi, may army yung Samaria. What do these people Jews? Ano ba ginagawa nitong mga Hudyo na to? No? Will they fortify themselves? Tatayo ba ng templo para may sacrifice na ulit? Ha? Tatapusin ba nila ng mabilisan? Yung trabaho nila, ano bang klase yan? Walang kwenta yung pinaggagawa niyang mga yan. So they were mockers. And ito pa, si Tobia naman, na kapartner in crime, kapartner na mocker ni Sanballat, sabi, yung tinatayo nilang yan, pagka merong sumakay dyan na asong lobo, bagsakan lahat yan eh. Di ba? Yun ang tono niyan eh. Sabi niya, if a fox go up, he shall even break down the stone wall. Mahuna. Yung ginagawa niya na walang kwenta yan eh. So, para lang magkaroon ng animosity doon kay Nehemiah, dinidiscourage nila yung mga tao na kasama ni Nehemiah na tumutulong. No? Siguro yung iba, sasabihin, ano boss, tutuloy pa ba natin to? Pinagtatawanan tayo dito eh. No? Hindi daw maganda tong ginagawa natin. Ano ba? Tutuloy ba na? So, siyempre, pagka ikaw ay may mga ganon na mga tao na nandi-discourage, maapektuhan ka rin. Kahit na malakas yung boss mo, maapektuhan ka rin. Sabi ng mga Sanballat Tobia, walang kwenta raw itong ginagawa natin. Ano sa palagay mo? Quit na tayo. Uwi na tayo dun sa Hindi, tuloy natin. Maayos din yan. Siguro ganun. No? Yung iba, siyempre, iba-ibang ng tao, merong tumutuligsa. Naapektuhan din yung iba. No? Nadi-discourage. Kaya, bakit alam natin na may nadi-discourage? Dahil sa prayer ni Nehemiah. Kasi kung wala nadi-discourage, tuloy nyo lang yan pangungutya nyo. Solid kami rito. Walang sa inyo, walang nakikinig sa inyo. Di ba? Pero may prayer si Nehemiah, ibig sabihin, pati siya naapektuhan. Sabi niya, "Hear, O our God, for we are despised." Kinukutya kami, Panginoon. Pakinggan mo ako, Panginoon. Tingnan mo nga ginagawa niyang mga tao na yan. Nagtatrabaho ako dito ng maayos para sa iyong glory. Pero may mga nangungutya. Panginoon, pakinggan mo naman ako. Tulungan mo ako. Ito yung matindi, imprecatory to. Of course, sasabihin ko sa inyo, this is not for us New Testament Christians, no? But this is the way in the Old Testament that when you are despised, you pray to God to turn their reproach upon their own head. Panginoon, yung ginagawa nila na pang-uusig, pangungutya, pangdilibak sa amin, nawa sila ang malibak. Sila nawa ang mapahamak. Nawa sila ang masira. Turn their reproach to us upon their own head and give them for a prey in the land of captivity. Balikan nyo sila, Panginoon. I will not pray that.
No? Si David ganun din mag-pray. No? Panginoon, ubusin niyo sila, yung mga kaaway mo. Mga kaaway, mga umuusig sa akin, ubusin mo. Tapusin mo sila, patayin mo sila. Hindi dapat, scriptural yung prayer ni David. Because that was against the nation of Israel. The national Israel. But sa atin, anong sabi ng Panginoon? Bless them that curse you. Pray for them that despitefully use you. Ha? Love your enemies. So iba. Turn the other cheek. Iba ngayon. So pag may aaway sa pastor, sa deacon, sa members, pastor, inaway ako eh. Pag-pray natin. No? Sino? Sige. Sino? Kunin mo nga yung barel, Brother L. May umaway daw kay Brother Romel. Barilan na to. Di bali na. Kalimutan na muna natin na Baptist tayo. The Baptist faith. Kalimutan muna natin yan. Inaway eh. Hindi ganon. Hindi ganon ang labanan. Our weapon, the weapons, we do not war against flesh and blood, but against principalities, against powers in high places. So hindi laban ang flesh and blood. Hindi suntukan ng hindi assassination. Ito yung hindi sila manalo kay Charlie Kirk. Assassination. Sabi niya, college is a scam. Tapos sabi niya, I am a graduate of English major. Okay, do you know this novel? Sabi niya, no, what's that? You're a college degree graduate and you don't know this novel. I can recite to you. Ganun ha. Hindi ako manalo sa iyo sa debate ha. Patayin na lang kita. Yun, ginawa ko. So, anyway, ito si Nehemiah, gusto siguro patayin, kaya alam, may sundalo. So, hindi pwede. Alam niyo mga kapatid, pag inihalin tulad natin sa church, sa history ng church, sa history ng Old Testament, sa history ng Israel, ang discouragement, kasama na yan sa paglakad natin sa Panginoon. Huwag tayo masusurprise. At saka, yung mga kasamahan natin na minsan merong na makaka-discourage, makaka-stumble. Kasama na yan. Huwag na tayo masurprise. Matibay, yan ang, itong mensahe na to ay para mas matibay tayo eh. No? Para hindi tayo, ay ba't ganun? Ba't ganun? Di ba maayos ang SGBCI? O kanina, meron tayong dalawa na binasa ni Brother L na susulatan natin. Ay, di, ang ganda-ganda naman ang ginawa nila. Ang dami nilang binigay dito ah. Di ba? At ayos naman ah. Sabi nga ni Brother James, eto na ang totoong church. Sabi daw sa kanya. Ba't nagkaganon? Ba't na-discourage? Ba't na-discarrel? Kasama na yan. Sa walk natin with the Lord. Kasama yan. Huwag na tayong, oy, something's wrong. Babagsak na itong church na to. Kasi merong na-discourage. Pakita ko sa inyo ha. Na parte na yan. Bukod dito sa prayer ni Nehemiah, na naapektuhan siya nung pangungutya ni Sanballat and Tobiah. Si Moses mismo, gusto na niyang mamatay. Dahil sa discouragement ng mga tao na nilid niya galing sa Egypt. Tingnan natin ang Numbers 11. Numbers 11. Sipin mo yun? Hindi suicidal si Moses ha. Pero sabi niya, gusto ko na mamatay. Numbers 11. Verse 4.
And the mixed multitude that was among them fell a-lusting. Yan. So ito yung lust of the flesh. Ito ay hindi question of immorality ni Moises, false doctrine ni Moises. This is just a question of lust of the flesh. Mundane. And this is because of the mixed multitude that was among them. He said, who shall give us flesh to eat? Sawan-sawa na kami sa mana. Yung mana, libre. Pipick upin mo na lang. Isda naman! Wala ba isda? Naaalala namin nung panahon na andun kami sa Egypt, kahit hinahataw kami ng latigo ng mga Mosri. At least may isda kaming kinakain. Isipin mo kalokohan yun, ano? Okay lang sa'yo hatawin araw-araw tsaka sigawan ng Mosri. Egyptian yung Mosri, ha? At yung Masar. Yung Egyptian, galing yan sa lahi ni Masar sa Bible. Kaya Mosri. No? Galing yan sa lahi ni Masar. So, sabi niya, laman naman, puro tinapay na lang. The cucumbers, naalala namin, pipino. Dito puro mana. Mana in the morning, mana in the lunch, mana in the dinner. Walang pipino. Melon. And leeks. No, yung gulay na parang petsa yun eh. And onions. And garlic. So naghahanap sila ng another kind of meal, no? Yung kudu meal. So then, verse 10. Then Moses heard the people weep throughout their families. Alam nyo, palagay ko lang dito ito palagay, hindi sa Bible Isipin nyo, iyan ba kaya ay sabay-sabay na nag-complain? Na bigla na lang one morning, pagising nila, kumolekta sila ng mana, tapos mana na naman. O sabi ng bata, Papa, wala na bang iba? Yan na naman. Sinigang na mana. Sa Pilipino lang nagsisigang no? Tortang mana. Wala bang iba? Yan na naman, Papa. Ang palagay ko lang, merong nag-umpisan niyang rumor na yan Hindi yan sabay-sabay. No? Imposibleng sabay-sabay by human nature. So, nung dumating na sa, extreme, ito na, buong bansa na. Ang sabi ng iba, more than 1 million na Hudyo in the wilderness. 1 million mahigit na pinapakain ng Diyos na hindi sila nagsasaka. Hindi sila nagsasaka, hindi sila bibigay ng fertilizers. Basta every morning, paggising nila, meron na silang makakain. Tapos lulutuin na lang nila ng iba-ibang klaseng luto. Gusto niyo ba yung ganung buhay? Hindi ka na nagtatrabaho, kumakain ka? Sa New Testament, ang sabi, if you do not work, you shall not eat. Kaya masama yun. Masama yun, hindi ka nagtatrabaho, kumakain ka. Okay? So, wag niyong anuin yun, wag niyong i-desire. Wag niyong ipag-pray. Minsan naalala ko sa prayer meeting, sabi, pag-pray niyo po ako, less work, more pay. Ang dahil trabaho konti naman sahod. Balik ta rin. Gusto ko, konti lang trabaho, pero maraming pera. Okay, so that's natural, natural desire ng tao. But, ang sabi rito,
No? Then Moses heard the people weep throughout their families. Every man! Sipin mo yan, paano nangyari yun na bawat tao, lahat ng tao, 1,000,000 na katao, ay gusto ng iba naman, gusto naman ng isda. Paano nangyari? Nag-snowball yan. No? Kahit wala silang chat group noong panahon na yon, nag-anuhan niya kasi nasa tent sila eh. Siguro one day, merong isa nagko-complain. Ito na naman. Nakita ng kapitbahay. O pare, ang problema mo, gutom ka ba? Kumakain naman kayong ayos sa tama Ito na naman. O nga, no? O nga, no? So, dalawa na sila. Next morning, duet na sila. Ito na naman. Ayan. Nagkaroon na sila ng kanta na eto na naman. Apo Hiking Society. Okay? So, dami kong adlib, pasensya na, wala na tayo oras. Okay. Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly. Bakit nagalit ang Panginoon? Greatly pa. Dahil sa pinapakain na nga, umaangal pa. At hindi kontento doon at sinabi pa, ang pinakamasama dyan, mas mabuti pa nung nandun tayo sa kabilang church, sa Egypt. Na? Buti pa, iwanan natin to si Moises. Lipat tayo. Balik tayo sa Egypt. Yun ang kinagalit ng Diyos. Dinala ko nga kayo dito para sa papunta kayo ng promised land Pagkatapos sasabihin nyo, mas mabuti pa Egypt. Mas mabuti pa bondage. So, yun ang galit ng Panginoon. And Moses was displeased. Nung nalaman niya na galit na ang Panginoon, naapektuhan si Moses. No? And Moses said unto the Lord, yan, ito na. Ito na yung prayer ni Moses. Bakit, Panginoon? Ba't mo ako sinasaktan? Faithful naman ako sa iyo, ba't mo ako sinasaktan? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? Bakit yung complaint nila ay pinaparating mo sa akin? Kaya naman ng Panginoon isolve yan Diba? Pag may humingi ng fish, yung mana nagiging fish. Pwede naman gawin ng Panginoon yun Pero hindi. Binayaan ng Panginoon na yung burden ng mga tao maramdaman ni Moses at maging mabigat sa puso ni Moises. Yung detractors, yung discouragement, na apektuhan si Moises. Kaya mabigat din ang puso ni Moises. Sabi niya sa 12, have I conceived? Mga anak ko ba to? Hindi ko naman anak tong mga to bakit na dala-dala ko sila sa aking sinapupunan na parang ako ang tatay ng buong bansa? Saan ako kukuha ng laman para pakainin itong buong bansang ito? Kumbaga, bakit dumating pa sa tenga ko itong whip na to? Kaya naman ng Diyos na gawain na lang agad. So, yun ang discouragement na binibigay pa ang burden kay Moses. Kaya sabi niya sa verse 14, I am not able to bear all these people alone, because it is too heavy for me. If thou deal thus with me, kill me! Panginoon, kung itutuloy mo na ang burden ng church na to, ang burden ng buong bansang ito, church as a congregation, hindi church dito, ay mabapunta sa balikat ko, patayin mo na lang ako, Panginoon.
Isipin mo yun na ganun ang naging mindset ng isang leader na kaya niyang buksan ang dagat. Of course, the Lord is the one. No? But he witnessed the power of God, that he can open even the sea. And this manna is a daily miracle. No? So naging masyado ng familiar sila sa daily miracles na ayaw na nila yung miracle na yan. Gusto nila more. Tao yan eh. Tapos punta kay Moises, nagwiwip, nagko-complain, nagbibigay ng bandwagon discouragement, buong bansa na apektado. So, mabigat. Sabi niya, hindi ko kaya to, Panginoon. Buti pa, patay mo na lang ako, kunin mo na lang ako. No? Kaya may mga, minsan, no? Pag ikiniquate natin sa church, yung sobrang burden, biro mo, mga mega church, 3,000. 3,000 na members. Ang laki-laki ng building. Ganda. Tapos, binaril ng pastor yung ulo niya. Bakit ganun? Successful naman ah. Siguro, may nag-discourage sa kanya. Pero wala namang immorality. Discouragement lang talaga. No? Na iniintay, tinawag na ng MC, tinawag na ni Brother John. May Brother John din sa, sa Amerika. No? Let us now call our pastor. Doon sa likod. Hindi lumalabas. Pag silip niyang ganon, tayo na, nagbaril. No? Burden, discouragement can put that in your mind. Si Moses, pero of course, si Moses, sabi niya, kill me. Hindi niya kill myself. Diba? Mali yung kill myself. Pero yung, Panginoon, kunin mo na ako. Narinig ko na yan kay Pastor Abante, sabi niya. I prayed to the Lord. Kasi na-stroke na siya Nung na-stroke na siya, punta siya sa stage, naka-wheelchair. At minsan, tabingin na yung bibig niya. Sabi niya, I prayed to the Lord that if He cannot use me anymore to preach, take me. Kunin niya na lang ako. Kesa, andyan ako sa office, hindi na ako nakakapag-preach. Pinapakain niyo lang ako. Kaya nung time na na-stroke siya ng second time, dire-diretso. Wala na. Tay, laban ka. Wala. Hindi na, parang inisip namin lahat, hindi na siya lumaban. Kasi, yung misis niya kasi, 1 taon, 2 taon na nakabalandral lang doon sa kama, hindi nakakasalita. Inaalagaan ng special nurse. For 2 years, more. No? Ganon ang nangyari. So sabi niya, ayoko maging ganun. Na inaalagaan ako. Hindi ako nakakapag-preach. Hindi ako nakakasalita. Yung buong offerings ng church, puro sa medical needs ko lang. Take me, kill me. So si Moses naman, very healthy, pero because of the burden of the people na nagkumalat na yung discouragement, sabi niya, Panginoon, kunin mo na lang ako. So, ganun din nangyari doon nung panahon ni Joshua, yung nagpadala ng 12 spies. Panahon ba ni Joshua? Panahon pa rin ni Moses yun. No? Nagpadala ng 12 spies, one from each tribe of Israel. Dalawa ang matibay, pero yung 10 ay nang discourage. Anong sabi ng 10? Huwag tayong pumunta ron, di natin kaya. Ang lalaki nila. Mamamatay tayo doon, massacre. Parang mga Pilipino tsaka China, no? Huwag natin labanan ng China.
ubos ang sundalo natin, pati mga lahat ng weapon natin, ubos sa isang araw lang sa weapons na hawak ng China. Assuming hindi tayo tutulungan ng ibang bansa. No? Pero, wag. So, yun ang mindset na sabi nung 10. Wag tayong pumunta. Hindi lang naalala na binigay na sa kanila ng Panginoon yung lupa. Ang sabi ng Panginoon, akin yan eh. Binigay ko na yan sa inyo. Pumasok na kayo, kunin nyo na. Oh. So, nagpadala pa kasi ng spy. Ay, yun pa naging dahilan bakit na-discourage. Ano, sinunod. Oh, so, dahil doon, majority, alam nyo, kaya theocracy ang church eh. Theocracy ang nation of Israel. Hindi, it's not a government by the people, for the people, of the people. Whether it is the nation of Israel or the church, it is not a democracy. It is theocracy. It is the Lord who rules, who reigns. Ngayon, whether tama o mali, ang spies, nasa plano pa rin ng Diyos yun. Na sila, imbis na dumiretso na, pumasok na doon sa land of Canaan, the promised land, 40 years pa silang umikot sa wilderness of sin. Hindi sila nakapasok. Sabi niya, because of this, because of your hard-headedness, because of your discouraged heart, matigas ulo nyo, uubusin ko muna lahat ng galing sa Egypt. Walang makakapasok sa lupang pangako hanggat meron pang buhay na galing sa Egypt, except my servant Joshua and Caleb. Sila lang natira ron. Pati si Moses, di nakapasok. Sipin nyo yun, na punishment. Dahil sa isang event. Isang event lang. Hindi series of events. Isang salita lang, isang toxic, isang poisonous na salita na nakadiscourage sa mga tao. Kaya ingat tayo. No? I-apply natin sa church ngayon. Now, na alam natin na may ganyan pala palagi sa gawain ng Panginoon. Kung meron palang ganyan, hindi exempted ang church natin. Ibig sabihin, mangyayari rin sa atin to. But woe unto them through whom they come. Sabi niya, sabi it is not unusual that offenses will come. But woe unto them through whom they come. Talagang may mangyayaring offenses sa inyo, church, subalit sa Aba, noong tao na yon na magbibigay, sa kanya dadating, sa kanya dadaan, at siya ang dahilan kung bakit na-discourage ang church. Sa Aba. Okay? Kaya, hindi po tayo magpe-pray. Kagaya ni Nehemiah. Kung merong nag-discourage sa atin, kung ikaw ay na-discourage, hindi natin ipagpe-pray, "Hear, O my God, we are despised, turn their reproach upon their own head." Hindi tayo magpe-pray ng imprecatory prayer. But we will act as a church properly. Paano ba yung, let me read to you the verses that are in the New Testament that what we should do kung merong nagdi-discourage sa atin. Romans 14:13 says, "Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block on an occasion to fall in his brother's way." 1 Corinthians 8:11-12, "And through thy knowledge." Okay, marami ka alam, kapatid. Marami kang alam na sikreto. Marami kang alam na doktrina, na practice. Marami kang natatandaan na nakaraan ng inyong church. Huwag mong gamitin upang ang kapatid na mahina ay bumagsak.
Through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died? But when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, pagka kayo ay nakasugat at nakadiscourage ng kapatiran, lalo na yung baguhan, you sin against Christ. Kaya ingat po tayo sa ating mga pananalita. Okay? Mag-ingat tayo. Pag meron tayo naisip, mali yun ah. Ay, hindi ganun ah. Tumahimik na lang muna tayo. Kasi naririnig ng kapatiran. Huwag nating parinig. Pwede naman nating sabihin in another forum. Huwag yung pag naisip mo, labas sa bibig. Because you sin against Christ. Because you wound the weak conscience. Romans 16:17, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. So mga kapatid, pag mayroong sa inyo na parang naisip mo, laging negative, lagi ako nadi-discourage pag naririnig ko siya. Ano sabi? Avoid. Avoid. Romans 16:17. Kung kayo mahati, tayo mahati. Dahil sa pananalita ng isang kapatid, nahalata mo, huwag mong kaawayin. Huwag mong banggain. Huwag mong i-discourage siya. Pero, ingatan mo na lang na huwag kayong mahawa. Diba? Diba tayo, nag-face mask tayo? Nung pandemic, bakit natin ginagawa yon? Tapos, pag humahatching, di ba? Pag may humahatching baga, ganun ka, uy, humahatching. You avoid, di ba? Nag-i-sneeze eh. Okay? So, ganun. Hebrews 10:24-25, let us consider one another to provoke unto love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. So, andito tayo ngayon. We did not forsake. Praise God. Yung nag-forsake, oh me. Hindi amen yun. Yung mga nandito dapat, kaya naman pumunta, pero hindi pumunta, God will deal with them. Pero tayo na nandito ngayon, praise God for you. You did not forsake the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Patama yon. Di ba? Hindi masama yung patama eh. Kasi hindi niya naman tinukoy kung sino yun eh. Kagaya ng iba dyan. Di ba? Yun ang translation nun eh. Oh, wag kayong absent na kagaya ng iba dyan na pala absent. Oh. So, minsan may nagsasabi, yan si pastor, laging may patama. May blind item. Yun ang style ni Paul. Oh, but exhorting one another. Bakit ka pupunta dito sa church? Para man discourage? To exhort one another. And so much the more, ano yung so much the more? Patindi ng patindi ang exhortation. To be more faithful. To be more loyal to the Lord. To be more knowledgeable in the doctrines of Christ. Araw-araw, tuwing magkikita-kita tayo, be sure, make sure na meron ka natutunan na mas matindi kaysa dati. Yun ang dito. Yun ang purpose natin. Hindi para pag-meetingan, anong gagawin natin sa church? Or ma-discourage tayo dahil merong hindi maganda, dahil hindi ko gusto. Hindi yun ang purpose. To exhort one another. And so much the more as ye see the day approaching. Paano nga, pastor, kung meron ng hindi nga maganda?
itago mo, sabihin mo doon sa tao, secretly. O, ganito gawin natin. Sabihin nyo, hindi pinapansin ni pastor. Lahat ng complaint, may complaint box, di ba? Meron naman naglagay doon? Suggestion box. Ay, complaint box. Sorry. Suggestion box. Okay. Sabihin, kagaya nung ginawa ni Christine. Sumulat, pero sinulatan niya rin si Rael. To make sure na baka hindi pansinin, papaalala sa akin. Oh, so center ngayon si Brother L ng lahat ng sulat ninyo. Sulatan nyo ako, i-text nyo ako, i-chat nyo ako. Ngayon, to make sure na kikilos or mapapansin, samahan nyo ng isang another letter, email, chat, or whatever communication, means of communication, to Brother Rael. And to Brother Rael only. Hindi buong church. Unruly yun. Na? Hindi nyo kasi pinapansin, Pastor, kaya chinat ko yung buong church. That is discouraging the church and you sin against Christ. Kasi kasama yung mga weak. Hindi mo pwedeng i-judge kung sino yung weak at saka hindi doon sa mga susulatan mo. So to avoid that kind of a behavior, yan. I believe Brother L has been proven as a man of integrity. Okay? So, sulat natin. No? Sabihin natin, ano man. 2 Timothy 2:16 to 18. Magbigay kayo ng inyong mga discouragement sa pastor so that masosolve natin. Di ba? Huwag sa lahat. Huwag niyong sabihin sa lahat. Huwag niyong sabihin on the spot. Okay? Lagyan natin ng order. Ngayon, meron pa ring pasaway na sinabi na nga, wag nga sa lahat eh. Pastor, narinig ko pa rin eh. Meron pa rin nagko-complain dito sa tabi ko eh. Ano gagawin ko? Ito, 2 Timothy 2:16 to 18. Shun. Ayan. Tingnan nyo na lang sa Google kung ano yung shun. S-H-U-N. Shun. Ano yung isa-shun? Profane and vain babblings. Yun. Daldal ng daldal, salta ng salta, comment ng comment, at nakikinig ka, nagko-concentrate ka, kaso sinasabayan yung preaching, hindi niya mapigil yung bibig niya. Shun! Okay? Why? Why shun? For they will increase unto more ungodliness. Kasi pag pinansin mo yan, Brad, ba't mo sinabi yun? Kasi, di ba, ganun, nga, no? Kasi, hindi na kayo nakinig ng preaching. Nasa bayan. Minsan, nandito sa likod, nandito sa harap, nandito sa tech. Yung tech, bawal mag-usap dyan, bawal magkwentuhan dyan. Saka sa piano, buti lang, nag-iisa lang siya doon sa piano. Sa likod, no? O sa baba. No? Yung hindi mapigil sarili mo, bumaba na kayo, dalawa kayo, nagkwentuhan kayo doon sa baba. Okay? Pagka may invite sa'yo, Brad, baba muna tayo. Sis, baba muna tayo. Bakit? May sasabihin ako sa'yo, hindi ko na mapigil talaga eh. Ano gawin mo? Shun. Okay? Shun, profane, and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And ano mangyayari? Pag pinagbigyan mo, their word will eat as doth a canker. Parang cancer daw. No? Na kakainin ka. Unti-unti. Malalaso na yung isip mo. Nagbigay ng input ng virus. Parang virus, no? Pak! Tapos, wala ka, innocent ka. Wala ka naisip na anything bad.
Biglang may nagsabi sa'yo, pak. Hindi mo sinyan. Diba? Winelcome mo. No? May sasabihin ako sa'yo tungkol kay pastor. Imbis na siyan, uy, ano yun? Diba? Ang tawag doon, itching ears. Makating tenga. No? Ano yun? Mo talaga? May sasabihin ka, tara, doon tayo sa kitchen. Oh. Tara, doon tayo sa Bermosa. Yan. Hindi mo in-implement ang sinasabi ng Bible na siyan. So, dalawa na ngayon kayo na may virus, may cancerous growth, and it will eat your heart. And may binagbigay ng example dito. So, pwede bang mag-name names sa preaching? Si Paul nag-name names. So kung ma-offend kayo sa naming names, ma-offend kayo kay Paul. Of whom is Hymenaeus and Philetus. Of course, we are not, hindi naman tayo mahilig. No? Di ba, napanood nyo siguro yung viral na yung pastor. O yan, si ano, hindi nagtatights. Sinasabi niya talaga yung pangalan. No? Kakahiya yun. Hopefully, walang ganun dito. No? Yan, si ano. Walang ganun. By the grace of God. Pero hindi, pagka false doctrine na pinag-uusapan, I don't think dapat pigilan natin. No? Kung meron naman tayong pangalanan na preacher or member na nagkakalat ng false doctrine. Kasi ito, Hymenaeus and Philetus, concerning the truth have erred. So, ibig sabihin, kilala ito ni Timothy. Kilala to ng mga churches na nagkakalat that the resurrection is past already. So, kaya sabi niya, huwag niyong pakinggan yung taon, mga dalawang tao na yan, yung dalawang preacher na yan, yung dalawang pastor na yan. Huwag niyong pakinggan. Ha? Huwag niyong kausapin yung mga yan, huwag niyong papasukin sa church niyo. Warningan mo lahat ng mga churches. Yan si Hymenaeus and si Philetus ay in error. Oh, pero mga kasamahan din niya to eh. Bakit? Kasi kilala eh. Hindi naman siya na kinakausap niya si Timothy na parang, sino yun? Di ba? Kilala ni Timothy. Kilala ng churches. Alam yung kinakalat nilang false doctrine. Kaya si Paul walang ginawa kundi repair, damage control. Nire-repair niya. O, may magtatanong, Pastor, tapos na resurrection, di ba? What? Sino sabi niyan? Si Pastor Hymenaeus. Lipat na naman siya ng church. Pastor, anong gagawin natin? Tapos na resurrection. Eh, naiwan tayo. Sino turo niya? Si Philetus. Huwag niyong papakinggan niyo. Huwag niyong pasukin dito yon. Damage control. See? Kaya, ginawa niya na ng sulat, kinalat sa mga churches. So, mga kapatid, back to the main theme. I appeal to you. Nawa, wag nating gamitin ang ating bibig to discourage anyone. And let's serve the Lord. Amen. And let's continue in this church, following the scriptures. Kung meron po tayong heartaches, reach out to the pastor himself. Don't attempt to give counseling. You are under a pastorate. Don't attempt to act like the pastor and give counseling. Na sasabihin mo, alam ko yan, sige, upo tayo. No? Kasi minsan, imbis na mapacify mo, mahawa ka. Kasi may mga bagay na hindi natin alam paano sagutin. Hindi natin alam yung punot dulo. Eh, makikialam ka. Ando ka sa gitna
Hindi mo alam. Ano bang, bakit ba? Ba't ka ba galit? Doon sa isang deacon o sa isang pastor o sa doctrine na yan, bakit ka ba galit? Oo nga, no? May point ka. Di dalawa na kayong cancer. Di ba? So, delikado yan eh. So, okay, I get it. Hindi tayo perfect. Lahat tayo may kailangan sabihin. Let's do it properly. So that it will not be a discouragement and we will not shun anybody here. If you are disillusioned, discouraged, derailed, sad things, no? You want to be released, huwag mo na kayong mag-isip lilipat. No? Kagaya nung isa, nagsumulat, it is my emotion to transfer. No. Let's deal with it. No? In a doctrinal way. And makakaraos tayo. I believe. I believe, anuman ang discouragement natin, anuman ang present feelings natin, we will get over it by the grace of God. Maayos din natin yan. No? Hold on. And don't do it in front of others. Don't spread. And appeal to the Lord. Unang kaya nga kanina yung aking appeal, no? Pray for us. Pray for me. Kasi siyempre, yung mga decision ko apektado yung buong church. I understand that. Even this sermon apektado yung buong church. No? So pray for me that I will not spew out things which are not good na pwedeng mangyari. No? Appeal to the Lord. No? Panginoon, pastor namin, may sinabing ganon. Tama ba yon, Lord? Sa kanya mo sabihin. Hindi tama ba yon? Tama ba yon? Tama ba yon? Lahat tinanong mo, tama ba yon? Una muna, sa Panginoon. Okay? Last verse, Hebrews 12. Punta po tayo doon. Being a last verse, hawak-hawakan natin yung Bible natin or yung ating app. Hebrews 12:12. Daling tandaan, ano? 2:12. Lift up the hands which hang down. Is your hands hanging down? Alam mo, pag lungkot ka, discourage ka, bagsak yung kamay mo. Mabagal ang lakad mo. Na-observe ko yan doon sa mga discouraged, depressed. No? The hands are hanging down. Hindi lang maitaas. Mabagal ang lakad. So, sabi, pag may nakita kang ganon, o ikaw mismo ganon, lift up the hands that hang down and the feeble knees. Ayun. Kaya mabagal ang lakad kasi discouraged, so yung tuhod niya parang ayaw nang humakbang. Nakita ko talaga yon. Minsan mahina tayo sa detection. Pag may nakita kang ganun, kapatid, no? Mabagal ang lakad. Dati naman, mabilis. Dati naman, active na active. Oh, bigla na lang, dulugo-lugo. Delikado yan. Delikado yan. Pansinin mo yan. Kahit na mag-away kayo. Brad or sis, iba yung behavior mo, ha? Your hands are hanging down and your knees are feeble. That's not good. Pag hindi mo binago yan, I will take further action because I want to save you, because I love you. You can have an intervention. Kasi kung may kilala kang ganun, biglang lulugo-lugo, ang dahan-dahan ng lakad, ayaw nang makipag-usap, hindi na nakakatulog, no? Give up na siya sa buhay. Anong sabi? Lift up! Amen. Hindi mo naman pwedeng i-lift up yung lifted up na eh. Di ba? Hindi mo pwedeng
I-follow up yung active. Di ba? Sabihin mo, Brad Romel, napansin ko, active ka eh. Mas active ka pa dapat. Medyo, ano problema mo, Pastor? Pina-follow up mo ko. Di ba? Yung ko-conclude mo siyempre, pag binisita mo, pagka kinakausap mo, pagka, Brad, pwede ba tayo mag-usap? Mamaya kakausapin ko si Brother Rael, pero hindi para i-lift up. No? Ay, kaya mo siya pinapansin dahil nakita mo, para sa'yo, his hands are hanging down and his knees are feeble. Okay? Ngayon, kung kayo naman ay your hands are hanging down and your knees are feeble, hindi ka napapansin, magpapansin ka, hindi masama yun. And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. So pag tayo nadi-discourage sa church, sa paglakad sa Panginoon in the straight path, tayo ay nagkakaroon ng maraming reservations, doubts, karoon tayo ng mga pagsubok sa buhay na parang hindi tayo pinagpapala, parang sila lang ang laging pinagpapala, kami hindi. No? Ang hirap bayaran ng mga utang, parang hindi ka pa bayad, eto na naman. No? Bakit ganon? So hindi ka napapansin kasi nakangiti ka lagi. Papansin ka. 'Di ba? Sabi mo, Pastor, di yata napapansin. My hands are hanging down. Pwede ba tayo mag-usap? Of course! That's welcome, no? Pasensya na. Kita ko kasi sa'yo, ang saya-saya mo eh. Kaya tingin ko, akala ko, wala tayong problema. Meron pala. Sige, tara. So, para ma-heal, follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. So, ang huling bilin dito sa verse 15, maging diligent tayo. Hindi lang yung pastor, lahat tayo. Maging diligent. Look into the left and into the right. Looking diligently. Kasi baka mayroon tayong kapatid sa Panginoon na nadi-discourage na, hindi natin napapansin, pagkatapos may bitter heart na siya. Nag-ugat na yung bitterness. Tapos, magagambala yung buong church. Diba? Pag pinabayaan natin yan, at sasabihin mo lang, may bitterness ka ba? Pag-pray mo lang yan. Ganun lang. Puri ng Diyos. Minsan, nakukuha sa ikaw lang mag-isa, tsaka Panginoon. Pero kaya tayo church, kasi may fellowship. Tulungan. No? Hindi para ibagsak ang church, kundi para i-lift up. Magtulungan tayo para makabawi ang bawat isa na may bitterness. And thereby many be defiled. Nakakahawa po yan, mga kapatid. Kaya ingat tayo sa bitter heart. Kasi sa umpisa, ikaw lang. Tapos iniisip mo, makakabawi ka din. Pero pag hindi mo ginamot yan, mamaya, madami na kayo. Pamilya na. No? And we don't like that. Tayo po tayong lahat.